Hi guys! So ayan, papasok na tayo. Sunny, it's sunny, it's sunny. So medyo delikado. Dito na ako sa kabila. Sunny, kaya delikado ang mga yelo ngayon dahil ayan, splashy! Splashy ang daan, kaya iwas-iwas sa may mga tubig kasi pag may mga reckless na reckless na driver, matalsikan ka talaga ng water. Guys, napakasani ng panahon ngayon. Ang sarap maglakad, hindi ganun kalamig. Kung day off ko ngayon guys, ilalakad ko talaga kayo. Pero guys yung sabi ko sa inyo kahapon, kagabi, uupo tayo at doon ikukwento ko sa inyo lahat ng naging journey ko na hindi ko na i-vlog kasi kung bakit kailangan ko siyang ikwento. Yun ang nagpatibay sa akin guys dito sa Canada, yung mga experience ko na yun. So yun, hoping, kasi guys meron pa akong hinaasikaso ngayon kung maisisingit ko guys kasi sa Wednesday pupunta ako sa I think 3 location na kakailanganin ko para sa research namin, 3 na target namin na I think kailangan ko dito guys kasi madulas maaksidente tayo dun guys. Dito na lang tayo sa ayun, ala, yan, so dito na lang tayo. Nawawala na ang mga yellow, spring na guys. So yan, meron pa akong ikukwento sa inyo. Ay, alam nyo guys, sa bagong journey na hindi ko pa sure na gagawin, pero I don't know kung tama ang magiging decision ko. Pero hingi lang tayo ng guidance kay Lord, hingi lang tayo ng guidance kay Lord kung anong tama. Matanda na tayo para sa mga impulsive decisions, So kailangan nating mag-focus sa kung ano yung talagang magbe-benefit tayo or talagang tayo. Yun lang talaga guys. So time check, it's 1:50 PM. Pasok na naman tayo. So ngayon parang 4.5 hours lang ang magiging oras ko. Recently guys, maiikli yung oras ko okay lang rin naman kasi pag uwi ko ng bahay, nagre-research ako. Ang dami naming task ngayon guys. Kailangan pagtuunan ng pansin. Luckily, ayun, medyo short hours. So nagkakaroon ng time para So yun guys, maraming naglalakad-lakad ngayon kasi maganda ang panahon. And hindi ganun kalamig. So ayan, dito na tayo. May makakasalubong tayo. Kaya okay lang. So ayan, ganda ng sikat ng araw guys, Yan, nakikita nyo pa ba ako? Sobrang sinag ng araw Yan. Yan guys, tutunaw na yung mga yelo. So ayun, pag hindi ako na busy sa off ko guys, kasi kailangan magkakalayong location yun ako lang naman yun nandito sa Edmonton. Ang masaklap kung wala ako dito, then yung classmate ko wala din dito.
Yun ang mahirap guys kasi yung lokal, kailangan namin ng city. Luckily, nag-move out ako dito. So, kailangan namin ng city. Sa small towns, wala kaming maaanuhan for research namin. So, ako lang yung aasahan. Ayan, blue guys. Diba? Nung winter, nakita nyo ba? Diba? Ang dilim-dilim. So, ayan. So, ay, nakakahingal pa rin guys. Or siguro dahil mataba ako. Kaya ako hinihingal maglakad. Diba? So, yun. Wednesday, uupuan natin yung yung topic natin kahapon no kagabi nung nagko-closing tayo about dun sa experiences ko sa previous employer ko. Then yun, luckily talaga na na-approve yung open work permit natin kasi kung hindi guys, uuwi ako nang walang ipon, nang hindi happy, nang walang nangyari. So, pag-uusapan natin yun sa mga upcoming videos natin. Abangan nyo naman guys. I-subscribe nyo naman ako guys. Like, share, and subscribe para naman mag-grow ang natin, no, community natin. And na rin, para kung meron mang nakaka-relate, siguro nga, kung may nakaka-relate, alam mo yun, yung malay nyo sa mga friends nyo or families nyo, may taong possible na makarelate sa ganitong topic natin, sa mga experiences ko. 'Di ba guys? At least ma-motivate siya sa kung paano ko na-handle yung mga ganun 'Yun. So ayan guys, papasok na ako no. Kita-kits na lang ulit mamaya pag out. I think hindi ako makakapag-vlog kasi sa store kasi nga guys, yun na medyo natatakot ako kasi kung magba-vlog ako sa store, pero nakakapag-vlog ako minsan pag opening ako guys kasi nga mag-isa lang ako. At the same time, mahina lang yung boses ko. Iniisip ko nga kung naririnig nyo ako o naririnig nyo ba ako or hindi. Yun, so patago lang guys. Kahit may ginagawa ako, parang lang kasi minsan nagre-review ng CCTV nga. So randomly, I think hindi nga siya randomly guys. Parang pagka-out niya, yan, nakatutok lagi yan sa CCTV, or pag hindi pa siya pumapasok, pagkagising ata niya, hindi pa naghihilamos, nandun ka agad sa CCTV. Yun guys. So, hindi ko kayo maisasama, I think, sa store, kasi, ayun, syempre, hindi naman natin aaraw-arawin ang ng store, no, kasi baka nga maano tayo, no. O sige guys, tatawid na po ako, and see you later po. One eternity later. Hello guys. So, ayan. Kaka-out lang natin sa store ng work. So, ayun. Na-speechless ako guys pag may nakikita ko mga Pilipino. Alam nyo naman, ang Pilipino, judgmental. Niya talaga ako kapag kapwa Pilipino yung yung sa tingin ko nakatingin sa akin, ganun. Niya talaga ako guys. Kasi, ayun, sira ang escalator. So, manual tayong aakyat ng escalator. Ayan. Daan lang ako ng Asian store guys. Nagkikrave ako sa siomai. So kumain ng siomai guys. Hindi ko alam kung kakain pa ako ng dinner mamaya. So ayan, punta tayo ng Asian store. Ayan. So ayun guys, medyo ang pakiramdam ko, hindi maganda. Ayun. So, Year of the Horse. Year of the Horse. Swerte ba tayo mga Year of the Rat dyan?
Swerte kaya tayo guys, year of the rat, ngayong year of the horse. Comment down below guys. Swerte tayo. Hihingal ako guys, ang taba ko kasi. Naririnig nyo ba ako? Hello, hello, hello. Sige, ayan, oh, nakikita nyo. Ayan. Ayan. Pasok lang tayo guys ha. Dito tayo. Meron pa silang butchi. Meron pa silang, ayan. Ay, wala nang siomai. Ay, ito pala. $4.99 na lang. Steamed pork shrimp. Yeah. Parang gusto kong kumain nga eh. Ito guys, oh. $4.99 na lang. $4.99 na lang. Gusto kong bumili. Ano to? Dim sum. Ito oh, $1.99 lang guys. Ano kaya yan? Pero ito yung kinikrave ko guys eh. Itong ano, siomai. Yan. Then, bili lang tayo ng Coke, no? Sila. Tapos, meron sila dito guys. Ayan, oh. Ayan. Mga lamb, barbecue sausage, and then marinated chicken legs, and then roasted pork. Yan. Then dito, konti na lang eh. Ayan guys. Yan, ano naman yan? Yeah. Niya ako guys. Yan na lang. So, titingin tayo dito guys. Ano kaya? Pwede nating mabili, no? Pero gusto ko nang kainin to habang mainit pa guys eh. Then tingin lang tayo ng Coke or ano, merienda. Yun lang ang treat ngayong sahod. Ganun lang ang treat natin sa sarili natin ngayong sahod. Kasi ang daming bayarin guys. Ayan. Ito mga dumplings. So, yun. Hindi pa ako mamimili ng ano ko guys, ng stocks ko kasi meron pa. Okay. So, kukuha lang ako ng ano, eto guys. Yung chili, ano nila. Chili soy. Yung chili sauce. Yan. Yan lang. Walang tayo guys. Kasi magbabayad na tayo. Bayad na tayo, no? So, ayan guys. So, bago tayo umuwi, kain muna tayo, no? Kasi alam nyo guys, ang huling kain ko na 9:30 ng umaga. Naririnig nyo ba ako? 9:30 ng umaga guys. Kaya medyo gutom na gutom ako. Alam nyo kahapon guys, nakapasok ako ng trabaho. Kumain naman ako. Mga 10 a.m. ng umaga. 10 a.m. guys, hanggang alas 10 ng gabi. Actually, hindi hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang kaninang paggising ko. Walang laman ng tiyan ko guys. Kung ano lang yung inalmusal ko. As in, grabe guys. Hindi masakit sa ulo pero alam niyo yung iba yung pakiramdam ko kahapon guys. Maano yung yung pakiramdam ko, anong tawag doon? Mabigat. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Kain tayo guys. Siomai guys. Kita nyo. Yan. $4.99 guys. 4 pieces. Madami pa naman tao dito sa mall. Kaya, safe pa. Pero, hindi ko alam.
Hindi ko alam guys kung pero uwi na ako after nito. Kasi may kailangan pa akong gawin guys sa ano ko, sa research ko. Plus yung mga ibang assignment namin. Ang dami na yung ano ngayon guys, sorry. Sorry. Umumula yung ilong ko no. Sa mapakalamdam ko ah. Bigat yung pakiramdam ko guys. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko talaga alam kung bakit. Mabigat yung pakiramdam ko. Pag nalaman ko na hindi maganda talaga. Nako guys. Tapos no? Ang dami pang taon. Saan pa nakatambay? Naiya ako mag-vlog. Magkukwentuhan tayo guys. Habang naglalakad pa uwi. Kain lang ako kasi nag-ano na yung ano ko guys talaga. Yung ano ko, yung katawan ko nanginginig na. Burger. Nisipon talaga ako. Good thing mahilig ako magdala ng ano guys, no? Ng ang tawag dito? Hala! Bigay pa ni ano? Good thing mahilig ako magdala ng panyo guys. Kung hindi, nako. Ako mabigat itong phone ko, hindi kaya ng ano, ng pabango. Ay. Coke. Pampadagdag ng energy. Pagpasok ko guys, sabi ko sa regional manager ko, dali, hindi man kayo buo. Sa Coke. Hindi man ako iinom. Pagpasok ko guys, sabi ko sa regional manager ko, hindi sana ako. Sumasama yung pakiramdam ko. Parang kagabi pa, kahapon pa. Actually, last week pa, masama talaga yung pakiramdam ko kasi may sipon ako. Alam niyo yun guys. May sipon ako. Then, so yun. Nagsabi ako, uwi sana ako eh. Ay, hindi sana ako papasok. Sabi ko sa kanya. Nahirapan ako mag-chopstick, guys. Yung pangit kasi ng chopstick niya itong sa TNT eh. Ano, madulas yung kahoy. O hindi lang talaga ako marunong mag-chopstick. Sinisi pa yung TNT, you know, guys. Hindi nakakahiya. Naisipon ako. Tapos spicy pa. Yan guys. Kain lang tas uwi na tayo. Tutulala ako. Pagod. Na nararamdaman ko. Nararamdaman ko guys.
Pagod na ako. Today, matanda na. Nagtatrabaho pa rin. Ate. Jump. Akong tissue. Akong tissue, guys. Ang mula yung tiyan ko, ano ko, no? Dahil lang guys, inom lang ako, ha. May classmate na ako dito. May umupo na. Ay, sorry. Wala, ayaw talaga guys. Na ano na kayo. Yan. Sorry, ayan na naman. Nag-burp na naman. Siguro sasabihin nyo, ito tong babaeng to, si ano to, si Dighay. Kaya tayo sa taas guys. Doon tayo magkwentuhan kasi maraming tao dito. Okay. Ayan guys. So, pauwi na tayo. Ay, na-recharge ako. Sobrang na-recharge ako guys. Kanina hindi ko alam kung makakayanan ko yung ano ko. Nangihina ako na ano? Hindi kaya ano? Sa gamot na ininom ko yung Tylenol. Huh? Ayan guys, oh. Ng mga tao. Maaga kasi nagsasara ang ano dito guys, ang mall pag Saturday. Merong event guys. Ay, merong event guys. Kaya lang hindi siya ganun ka ano, Chinese New Year pero hindi siya ano, hindi siya ganun ka ano. Ay, merong na ano dito na emergency guys. Na emergency yung bata. Alala ko tuloy yung ano ko guys. Yung allergy ko last year. Ay hindi last year, early last year. Yung allergy ko. Naalala ko yung allergy ko guys. Kala ko mamamatay na ako nun. Sinugod ako sa hospital. Emergency. Kasi nga, nahirapan na akong huminga. Tapos buong katawan ko may pantal. Yun guys. Kaya, and nasa small town ako nun guys. Sorry. Small town ako nun nakatira pa. Yun. Wala namang insurance yung amo ko. Bawal kasi kumuha dito ng walang permission ng tao kaya hindi ko na-videoan yung bata guys. Pero siguro naririnig nyo sa background na yun. Ang nangyari naman kasi sa akin dun guys. Hindi ko alam sabi ng doktor sa salmon daw. Oo, kumain ako ng salmon nung time na yun. Pero for long years na nabubuhay ako, kumakain ako ng salmon, nakakain ako ng salmon, pero hindi ako tinamaan ng allergy. Sabi ng doktor, ganun daw talaga yun. Parang ilang taon bago mo
ma ano ma ma maano yung allergen mo dun sa certain na pagkain. Then after a week ata ayun guys, nung nagre-recover ako, meron ako nakitang content creator din sa parang TikTok, kasi may label, may ano kasi yung TikTok niya yung may watermark. So from sa TikTok niya, kinuwento niya, taga dito din, nag Canada, TFW din. So kinuwento niya kung paano yung nangyari sa kanya nung sinugod siya sa hospital because of ano rin, allergy. Yun, akala din daw niya mamamatay na siya. So, nakarelate ako guys, no? Nag-comment talaga ako dun sa post niya na yun kasi ako din that time. As in, nag-hallucinate na ako sa taas ng dosage ng antihistamine na itinurok sa akin, parang 50 ml ata, parang ganun. Tapos meron pa yung after, yung during ng ng recovery mo, yung parang ballpen na itutusok mo sa sa hita mo or what, para din yun, gamot din. Yun, 1 week ata ako after recovery, nagganon. Luckily guys, wala akong binayaran. Kasi alam nyo, yung ambulance dito, 300 ata, sabi nila, 350 Canadian dollars. Guys, hindi ko pa nakukwento sa inyo yung part na nangyari sa akin last year. Kasi wala pa akong confidence, wala pa akong nung time na yon. Alam nyo kung bakit? Ang dami kong iniisip. Yung sitwasyon ko sa employer ko, abuse kasi kami guys abuse kami. Pero ako yung naglakas ng loob para hanapan ko ng paraan na na mabawi ko lahat ng nagastos ko, kahit mabawi ko lang yung mga nagastos ko guys. Yun, tapos wala akong pera kasi guys, magkano lang yung ko, tapos nagbabayad ako ng rent, 'di ba? So luckily talaga, as in imagine magkano yung 350 Canadian dollars, siguro nasa 15,000. Sorry guys. 15,000 pesos, hindi ko sure guys, hindi ko sure. Pero I think nasa ganung presyuhan. 'Di ba guys? Kasi sa town namin, kaya naman ako na ambulansya kasi guys. Thank you pala, shout out sa Benjo, sa naging ka roommate ko diyan, kay Umuni, kay Wendy sa anak niya, kay Bakla, kay Roy. Thank you sa inyo guys. Pero kay Benjo, kay Umuni, tsaka kay Wendy, yan, sobrang thankful ko kasi nung time na nangyari sa akin yan guys, sila yung naging family ko rin. Sila rin yung nag-alaga sa akin, chine-check ako time to time. Then pero proud na proud ako dun sa ka-roommate ko na si Benjo, kasi kahit na 4 AM ang duty niya sa trabaho niya guys, as in hindi siya nag-block ng parang hindi siya nagbigay ng distansya para tulungan ako guys. Alas 11 ng gabi, nung halos hindi na ako makahinga that time guys. Wala akong ibang matatakbuhan, wala akong ibang matatawagan kasi ayokong lumapit sa mga bully kong managers, ayokong lumapit sa mga bully kong coworkers, ayokong lumapit sa mga plastic kong coworkers. Alam niyo yun guys, nung time na yun talagang sabi ko, anong gagawin ko? Hindi na ako makahinga guys. Nung hindi ko na talaga kaya, minessage ko na yung yung ka-roommate ko. Hindi pa nga siya nagising kasi patulog na siya, dapat akala niya okay lang. Tapos nung kinatok ko na talaga siya, di nagisingan lahat sa bahay, no. Pati yung nasa basement, kasi nagkakagulo nga kami sa taas. Kasi pine-prepare ni Umuni yung mga dadalhin sa ospital kasi nga in case na for sure, sabi nga ni Benjo, ma-admit talaga ako.
Oo, yun, sabi niya. So, pinrepair ni Umuni yung mga dadalhin ko, yung mga ano, tapos yun. Tapos alam nyo ba guys, sobrang ano ko na, alam mo yung binilinan pa talaga ni Umuni tsaka ni Wendy, yung si Benjo na, ano, wag mo siyang iiwan hanggat hindi siya okay, yung ganun. Pero guys, hindi ko yun ano ah, hindi ko yun ano, yun talaga yung samahan namin dun sa bahay na yun na ano kami, okay kami. Okay, pamilya ang turingan namin, magkapatid, ano, yun. Tapos, ano, ang, nakakaano lang doon guys, nakakahiya lang doon kasi may duty siya. May duty siya ng alas 4 ng umaga. Alam nyo guys, yun yung sobra kong na-appreciate na hindi niya talaga ako iniwanan na parang nakababatang kapatid. Kasi matanda na yun si Benjo parang nasa, ano na rin yun, nasa almost 40, 40 plus na rin. 40, mas matanda sa akin. Alam niyo guys, tumawag talaga siya sa department manager niya na hindi siya makakapasok or malilate siya. Kinukwento na nila yun kinukwento niya na nung nagre-recover na hindi siya makakapasok kasi yun nga dinala ako sa ospital. Dinala yung ka-roommate niya. Pero alam naman, kilala naman ko sino yung mga ka-roommate niya kasi small town lang naman yun, kilala. So yun, kung makakapasok daw siya, malilate siya talaga. So pinayagan naman siya ng department manager niya. Tapos guys, alam nyo, pagdating sa ospital guys, walang doktor. Walang doktor. Nurse lang talaga ang nag-ano sa akin. Sila ang nag-i-inject ng mga gamot. Tapos, nung nalaman, nung sabi wala nga doktor, kailangan dalhin sa Jasper or sa Edson. Yun lang yung yun lang yung mga katabi naming town. Jasper, 45 to 50 minutes. Edson, same din. 45 to 1 hour ang travel. So, parang na ako, inahihiya na ako kasi may trabaho yung tao, 'di ba? Alam nyo guys, sabi niya, sige, natin, i-process muna. Ipa-process muna ipaprocess muna lahat ng kakailanganin kasi kung mag-ambulansya, hindi naman siya makakasama doon sa ambulansya so dadalhin lang ako mag-isa. So uuwi na lang siya tapos papatawagin na lang or kung kaya kong tumawag kahit sino sa kanilang sino sa kanilang tatlo ang tatawagan ko na kailangan na ng kung ang tawag doon, discharge, ganun. So, pero ang ginawa ni Benjo, sobrang thankful talaga ako. Benjo, thank you talaga guys. Ay, thank you talaga Benjo. Hindi, alam kong busy ka na rin ngayon kasi umalis din daw siya dun sa town na yun kasi toxic nga guys, sa sobrang dami ng Pilipino. Ewan ko anong meron dun sa town na yun. Tapos yun. Tapos, ang nangyari, sumunod siya. So, nakasunod lang siya, nakakonvo lang siya dun sa ambulance. Inalam lang niya kung saan siya papasok, ganun. Tapos, napagkamalan pa na hindi, sabi niya, ka-roommate ko lang. Wala lang kasing talagang tutulong sa kanya para asikasuhin ang lahat kasi bagong dating lang siya dito sa Canada. So, hindi niya pa alam yung mga, hindi niya pa alam yung mga ganyang proseso kaya sinamahan ko siya. At the same time, ako lang ang may sasakyan sa bahay namin, sabi niya. Kasi si Kuya Ryan, yung nasa basement, may sasakyan din pero puti kasi ang asawa noon so medyo nangingimi kaming nahihiya ba na humingi ng ng pabor. Yun.
Oh, okay. So, ganun. Di in-interview naman kasi siya kasi syempre kailangan ng ano ng parang guarantor or any parang nag-accompany sa akin. So, ayun. Tapos, inano yung health card ko. Tapos, yun na, tinakbo na ako sa Edson. Sa Edson ako itinakbo nun, guys. Guys, alam nyo ba, nurse lang ang nag-attend sa akin. Tapos, ang doktor dumating after 4 hours. Groging-grogi na ako nun sa gamot. Groging-grogi na talaga ako sa gamot nun, guys. Tapos sabi na lang sa akin ng nurse, kung inaantok ka sa gamot, itulog mo. Sabi niya kasi medyo matatagalan pa ang dating ng doktor. Yun ang problema ng healthcare dito sa Canada, guys. Sa mga rural area, sa mga small towns, ang hirap makaano ng doctors. Mostly nurses lang. Kaya yun. Pero sabi nila pag sa emergency, kasi yung mag-asawa rin na tumutulong sa akin doon noon, si Ate Remy, shout out Ate Remy and Kuya Rani, sa buong family. Ayan nga, kinontak niya nga ako ni Ate Remy kahapon. Ate Remy, kukwento na kita ha. Kinontak ako ni Ate Remy kahapon na magbakasyon daw ako doon for a week para naman na kasi ando na sila, buo na silang pamilya kasi yung bunso nila nag-aaral sa Calgary, so gumraduate na, so yun, sobra toxic yung environment, pero nakahanap din naman ako ng mga tao na tinrato ako bilang family, bilang hindi naman kamag-anak, bilang kapamilya, guys. Yung nagmamalasakit ba, yun. Thankful din ako. Sa kabila ng katoksikan ng mga kasama ko sa trabaho, sa kabila ng pambubuli, sa kabila ng pang-discriminate ng mga PR at citizens sa trabaho namin, sa aming mga TFW, nakakita naman ako ng mga mabubuting tao doon, guys. Yun yung ano ko. After 4 hours, dumating ang doktor. Yun nga. Tapos, inanuhan lang ako ng niresetahan ako. Ang bilis lang, guys. Sus ko, Lord. Ang tagal kong inintay. Groggy na ako sa ano. Tapos yun. Tapos, buti na lang. Sabi nga, yung roommate mo ba, umuwi. So, paano natin makokontak para masundo ka. So, tinawagan ko na rin naman. Nakatulog. Ang lolo mo, nakatulog. Sabi ko, mag-aantay na lang ako. Kaso, kailangan kong, parang, pag hindi kasi ako na discharge ng on the spot, parang pag dinischarge ako, tas nagstay pa ako, that's the time na magbabayad na ako, guys. So, yun, sabi, pinakiusapan na lang na, kasi nga, from sa Hinton pa, Hinton pa yung town, so 1 hour ang travel. So, nakiusap lang kami, guys, na mag-extend pa ako ng 1 oras at antayin lang siya. So, yun yung guys. Yun yung journey ko. Diba, naranasan kong ma-emergency dito sa Canada dahil sa allergy, guys. Yun, as in wala akong allergy the whole life na wala pa ako dito sa Canada. Hindi ako na-allergy, guys. Dito lang talaga. Tapos nung nakita ko yung content creator na yon, napaka-comment talaga ako, guys. Sabi ko, I feel you, kabayan. Sabi ko, nangyari din sa akin yan. Month of January. Month of January 2025. Akala ko katapusan ko na kasi nag-choke na ako dito, guys. Nag-choke na ako. So, hindi na ako makahinga. Buti na lang available ang ka-roommate ko, ka-housemate ko. Pati yung mag-ina na Koreana, guys. Hindi sila nakatulog. Yun, kaya alala ko tuloy nung namili ng salmon si Umoni. Gagawin niyang salmon soup. Kasi 'di ba mahilig sila sa mga ganyan. No, for you, not for you. Salmon, now not for you. Glolokohan kami. O siya, guys, uwi na ako. Ayan, malamig. Hindi naman masyado malamig, pero kung masasama ko kayo sa labas, at titignan ko po
Okay? So, mahaba-haba na to, no? Naka 26 minutes na tayo sa chikahan na naman natin. Kung saan na naman tayo napunta. So, guys, kung nagustuhan nyo yung chika-chika natin, no, guys, alam kong masyadong maaga pa para maging happy kayo sa ating vlog. Pero, please, support naman po ang channel na ito by hitting like, subscribe, and share button. Then, ayun, chikahan tayo dyan sa comment section, guys, no? Buhayin natin ang comment section para naman tayo ay mapansin ni Algo. Alam niyo yun, guys. Pero, ayun, so, thank you guys, and happy weekend, and alam kong Monday na dyan sa Pilipinas, Monday na din sa ibang dako ng mundo. So, yun, Happy Chinese New Year, Kong Hei Pat Choy, guys.